dulo po yun. So that was during our kindergarten graduation po. So kinder 2 po ako noon. And that was me singing awit ng pasasalamat para sa ama't ina po. So sabi nung kanta doon, excuse me po, hindi po talaga ako kumakanta. Pero dahil hawak ko po ang mic, susulitin ko na po. So sabi po doon, salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Ba't umiiyak? Para sa aming ama't ina. Ayun po, pasensya niyo na po kung sintonado ako. Pero yun po yung kanta namin, ang graduation song po namin. Ako po ay Kinder 2. And yan, I was 5 years old po at that time. And honestly, bata pa lang po ako, involved na po ako sa church. So to give a short background po sa sarili ko, I would say na pagkapanganak ko pa lang po, nasa LLU na po ako. Kasi bata pa lang po ako, nasa children's ministry na po ako. Doon pa po sa San Roque, sa parking lot po, doon sa bahay nila, Pastor Jun po. Doon lang po sa aming kubo. And doon po, sama na ako sa mga performance, sa Sunday school, and all that. And it was 2010 po, nung patuloy ako na nag-serve sa Lord po. Nandiyan na po yun sa pavilion po. Nasa pavilion na po yun. And nag-start po ako, tambourine dancer po. So natutuwa po ako dahil nakakita po ulit ako ng mga sumasayaw dito. So I was 10 years old po back then nung nagsimula po ako mag-serve sa dance ministry. And actually, nainggit lang po kasi ako sa ate ko kasi si ate ko po, siya po yung unang kasali sa dance ministry po. So masasabi ko pong kaedad ko po ang LL yun kasi 24 years and magte-24 years old na din po ako. No? So yun, that was a short background of myself po. Again po, ako po si Orville de la Peña po, and hayaan niyo po ako na ako po yung mag-share sa inyo sa umagang ito. So going back to our story po is, ayun, during that time po ng graduation namin, so Kinder 1, Kinder 2 po, yun po yung time na una ko doong napakinggan yung verse na laging tinuturo sa amin ng Kinder 1 teacher ko po, si Teacher Bing po. Ang verse po na yun is, Efeso 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito'y mabuti sa Panginoon. Ganun po yung tono nun. Alam po lahat niya na nag-aral sa Hebron. Alam niyo po ba Hebron po? Diyan lang po yun sa Sampaloc. Katapat po yun ng church natin dati. So yun po yung verse namin na lagi naming nire-recite. Lahat ng kaklasiko, alam yun. Kumbaga, matatalo nyo kami sa lahat ng verse, pero sa Efeso 6:1, hindi nyo kami kayang talunin. Na alam namin, Efeso 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito'y mabuti sa Panginoon. Pabilisan pa po kami ng mga kaklasiko po na yun. So yun, that was my first time hearing that verse, and hanggang paglaki ko po ngayon, literal at pagtanda po, is yun pa rin po yung verse na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan po. So, pero back then, kung iisipin ko po, does it really mean something sa akin? Like, naiintindihan ko ba talaga yung verse na yun? 'Di ba? Kasi bilang bata po, as a 4 years old, as a 5-year-old po, hindi ko pero yung deeper meaning nun, masasabi ko na hindi siguro. Alam ko lang siya na sundin mo mga magulang and that's it. Pero hindi ko siya totally naiintindihan. So, actually, dito po sa pag-uusapan natin this morning, originally po, I first shared this sa youth service po namin last April 12. So, this is the, actually, second time po na i-share ko yung topic na to. And actually, yung prayer ko, nung na-assign ako na mag-speak po nun, is sabi ko, Lord, ano po ba yung gusto mong ituro sa akin? Yung nais mo ding ibahagi sa mga kabataan at sa inyo. And yun nga po, during that time, doon po ako ni-remind ni Lord sa verse na yon, yung Efeso 6:1. And sabi ko, o nga no, parang paulit-ulit siyang tumatakbo hanggang ngayon, alam na alam ko yung verse na yon. And that time, bigla akong binalik ni Lord sa 2020, pandemic time po yun. Doon kami lahat nagkasama-sama sa bahay, ni mama, ni papa, ni ate. And doon din mas nasubok yung relasyon namin sa bawat isa. And I believe all of us would agree on that. Kasi sanay tayo na umaga at gabi lang nagkikita sa bahay. Pero nag-pandemic, maghapon tayo lang ang magkakakita, di ba? So,
Ayun, until April, ano po yun, ano yun? April 7 ko po pala una siyang shinare. Tapos April 11 po, bigla pong nag-ring tong cellphone ko po. 8:38 a.m. bago po ako mahiga, may tumatawag, Leonardo Moya. Sabi ko, tumatawag sa akin si Bishop. Sabi ko, sinagot ko po agad. Sabi niya, Orville, ganun po siya agad si Pastor sa akin. Sabi, turo ka ha sa Mother's Day, second service. Sabi ko, blanco po ako for like 1 second. Kasi sabi ko, Lord, ba't ako? Like, ang dami po agad tumakbo sa isip ko na bakit ako, like, am I deserving? Karapat dapat ba akong tumayo dito sa inyong harapan? Ako naman po isang kabataan lang, di ba? Pero oo din naman po ako kasi sabi ko nga, simula nung patuloy na sumunod ako sa Lord, sabi ko, yes Lord lang ng yes Lord. Talagang yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Kaya nag-yes lang po ako kay Pastor June. And that's why we're here today. And I'm about to share a message na alam kong lahat tayo is makaka-relate kasi lahat naman po tayo ay naging anak din at tayo may mga magulang. So, for today's message po, I have entitled this as, ayan, ang cute ko po ng 5 years old ako, no? Hanggang ngayon naman po. Huwag na po kayong nasa akin po, Mike. Ayan. So, ang ano po natin, title po natin, isabay-sabay nga po tayo, Honor Your Father and Mother. So, yan po pag-uusapan natin. Pero since it's Mother's Day, mas i-highlight natin, mas i-emphasize natin ang honor your mother, ang ating mga magulang. Hayaan niyo po sa Father's Day, Father naman po ang i-highlight natin. No? Okay lang po ba yon? So ang spotlight naman po ngayon ay nasa mga nanay muna. Okay. So yan po ang ating title is Honor Your Father and Mother. Or ngayon po, highlight natin ang mga nanay, ang mga mother. Diba? So ang main text po natin ay manggagaling sa Efeso 6:1. Sabay-sabay nga po tayo, yung ganong tono po gusto ko. Efeso 6:1. Very good. Bigyan kitang star mamaya. Ganon po kasi. Talaga nung kinder po ako, gusto kong magka-star. Uwi ako ng may tattoo sa bahay. Puro star ni Teacher Bing. Kaya talagang ginagalingan ko sa Efeso 6:1. So kidding aside, yan po ang ating pag-uusapan. So sabay-sabay nga po nating basahin. Verse 1 po. Go. Higip na pangako. And verse 3 to 4, go. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. And that's Tagalog version. So, let's read it in English po. So, let me read it na lang po. Verse 1, Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Okay, so atin pong pagbulay-bulayan yung 4 na verse na yun, yung Efeso 6:1 to 4. At dahil nakagraduate naman po ako, alam ko na po yung verses 1 to 4. Dati po yung verse 1 lang eh. So, yun po pag-uusapan natin. So, balikan po natin. Children, sabi po dyan sa verse 1, Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. But, hindi po dyan natapos. Sinundan pa po siya sa verse 2 na sabi, Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise, if you honor your father and mother. And alam naman po natin, di ba, na ito din po is yung ikalimang utos ng mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. The fifth of the 10 commandments that we can find in the verse Exodus 20 verse 12 na sabi, Honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So yan po ay ikalimang utos ng ating Panginoon. And please take note po that this is the first commandment with a promise. Kaisa-isa po yan. Nabanggit po yung unang 4, walang kasunod na pangako yon. Pero pagkapanggit po dito, sabi po niya, di ba? Honor your father and mother so that you may live
live long in the land the Lord your God is giving you. So mamaya po, pag-uusapan po natin yung about sa pangako na yon. Okay, so para po mas maintindihan natin, let's try to differentiate obedience and honor, or like obey and honor. Okay? So i-differentiate po natin yung dalawa na yon. So let me quote this po na sabi from Mark Jones 2015, "Don't settle for obedience without honor," from his website www.mrmarkclassroom.com. So sabi po dyan, obedience is simple. Do what you're told. Yun po, do what you're told. Obedience yon. And sabi, honor, it's not simple, but it's far more valuable. Honor respects another person and attributes value to them. Children can obey, but still show dishonor in the process. Okay? So, sa madaling salita po is, obedience is bare minimum. Like, okay, gagawin ko lang. Obedience, kayang-kaya. Easy, basic. So parang ganito lang po yan. Di ka pa tayo mag-aksyonan po muna tayo ngayong umagang ito. So parang ganito lang yan. Inutusan ka ng mama mo, sabi, Orville, bili ka nga ng suka kay Aling Pasita dun sa kanto. Sinunod ko naman, mama na pera. Pasita, mantika daw po. Ma, ito na nakasimangot pa. Sasamahan pa yun ng diba? Sino po nakaka-relate ng mga nanay dyan na ginano ng mga anak? Diba? Obey. At least, obey. Inutos sa akin ni mama, nabili ko naman po yung mantika. Medyo tulog nga lang po ata yung mantika. Okay? So, nasunod ko naman po. Diba? May kasama pang, kaya lang, may kasamang pagdadabog at medyo, ito na po yung mantika. Ganon. Obedience. Inobey ko naman. Sinunod ko, nabili ko, walang labis, walang kulang. Hindi ko pinambili yung sukli ng candy. Obedience. I obeyed my mother. And that is obedience. And sabi nga po, di ba, ng classic and trending na ng Nike, ang obedience is parang lang yan just do it. Just do it. Okay, obey ako, madali lang, basic, easy. Pero, on the other hand, honor is beyond minimum. Ganito po yan. Hindi lang yung basta magawa mo lang, but you did more than expected. You did something special. Ganito po yan. Inutusan ka ulit ng nanay mo. Or bili ka nga ng mantika. Nagmamadali ka pa. Ano po? Saan po bibili? Ganon. Masaya ka. Amin na po. Okay. Pasita, mantika daw po si mama. Salamat po. O pagdating mo sa bahay, mantika. Gusto ako na po magperito ng itlog. Masaya ka, happy ka. And nagigets niyo po, that is like honor. Like you are doing something beyond minimum. Inutusan ka lang naman, pero nagkusa ka pang ikaw magperito. Diba? So that is honor. Nakita niyo po yung difference. We can obey, but at the same time, di din pwedeng parang honor. So yun po yung difference ng dalawa. And again, po, this commandment was to honor our father and mother. Not just obey them. Okay po na sumusunod tayo, nag-o-obey tayo, but we must also honor them. Honor our mothers. Okay? So here's the million question. Here's the million question na kung how can we honor them? So di ko na po papahulaan po sa inyo. Pero yan po ang tanong ko Isa po yung English, isang Tagalog, isang English. Ang tanong ngayon is, paano? Di ba po? Paano? Yan po ang ating tanong po ngayon. Ayan, paano? Paano nga ba natin pwedeng i-honor yung ating mga nanay, yung ating mga mother? Di ba? So, here. So, konting balik lang po tayo ulit sa English. Sino po ba yung mga favorite subject kay English dyan? Ako, best in English po ako dati Dati lang po yun. Sino po ba favorite subject dito? English, yung mga nag-aaral pa sila sa mataas na paaralan ng ganito, ganyan. Okay, so balik lang po tayo ng konti sa English. So, how can you honor your father and your mother? How can you honor your mother? Diba? So, ganito lang po yan. Simple lang po. Plural. Ayan. Sa English po kasi,
medyo familiar po ba sa inyo yung plural? Ayan, di ba? Sa plural po kasi sa English, sabi po ni Merriam-Webster Dictionary po is of relating to or constituting a class of grammatical forms usually used to denote more than one or in some language more than two. So parang ganito po yan. Ang singular is, ang plural is are. Diba? So ganun po yun. Ano ang singular? Child. Ang plural niya is children kapag maramihan. Okay, very good talaga itong mga ating taga-second service. Ano? Okay, so yun po ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, there are not just one way to honor their parents, but there are many ways to honor them, to honor our mother, especially now this Mother's Day. Okay, so we will use the word, yan nga po, we'll use the word plural. So we're gonna start off with letter P. Ito po yung mga nakita ko lang na pwede nating way para i-honor at i-obey ang ating mga nanay. So number 1, letter P is, sabay-sabay po tayo? Pray. Okay. So starting off with letter P, honor our mothers by praying for them. Alam ko na ating mga nanay is wala sawa tayong pinagdadasal. Pinagdadasal tayo nung tayo pinagdadala pa lang nila sa kanilang sinapupunan na sana maging healthy, na sana maging okay, na sana maging malusog, na sana lumaking maayos, may takos sa Diyos. Di ba? And actually, madalas ko pong tinatanong ang aking mama na kapag kami lang po yung magkasama, sabi ko, Ma, pinagdadasal mo ba ako? Yun po talaga tanong ko sa kanya. Sabi niya, oo naman. And alam ko na madalas kami lang nila, ako lang, si ate, tsaka si papa pinagdadasal niya. Na parang hindi niya na minsan pinagdadasal yung para sa kanya, pero yung para sa pamilya na lang. And I see that, and that's something I really admire sa mga nanay. How selfless you are, how paano nyo inuuna yung pamilya nyo kaysa sa sarili nyo. Di ba? Kahit minsan, hindi nyo na nabibigay yung gusto nyo, pero para sa anak nyo, ibibigay nyo. So, salamat sa aming mga nanay na napaka-selfless, na inuuna ang kapakanan ng pamilya, ang kapakanan ng anak. Okay, kaya maraming salamat po sa inyo. Okay, so with that, nung tanong ko si mama noon, pinagdadasal mo ba ako? Sabi niya, oo naman, pinagdadasal na maging maganda yung buhay namin magkapatid, yung buhay namin, ganyan. And I came into questioning myself, how often do I pray for my mother? Pinagdadasal ko ba si mama? Kayo, tanungin niyo po yung sarili niyo. Do you still pray for your mothers sa mga anak dito? At alam ko tayo po ay anak lahat dito. Do you pray for your mother? Pinagdadasal po ba natin sila? Or puro sarili lang natin yung pinagdadasal natin na sana magkaroon ng ganito, ganyan. Pero nothing about our mothers. So, let's, i-assess po natin yun na sana isama din natin sa panalangin natin yung ating mga magulang. So that's letter P. That's one way you can honor your mothers, is pray for them. Okay? So second is, L, is listen to them. Ayan, honor our mother by listening to them. So when was the last time na nakinig ka sa magulang mo? O sinuway ba natin? O dahil matanda na tayo, alam na natin, may sarili na tayong desisyon. Ano ba? When was the last time we ever listened sa ating mga nanay? Ulitin ko po, listen, as in like listen na listen. Diba? So remember those moments nung mga bata po tayo na how we pay attention sa mga sinasabi nila kapag pinapagalitan tayo, pagka pinapangaralan tayo, di parang talaga nakikinig tayo. And ngayon pong matanda na tayo is nagagawa pa po ba nating makinig sa ating mga nanay? Kaya na nga pong first service, sabi, ang mga nanay daw parang speaker daw. Kasi tuloy-tuloy, malakas, maingay, di ba? So, do we listen to that or like, ganun na lang tayo?
Or baka naiisip na lang natin na, ayun na naman si mama, nagbubunga nga na naman. So sorry for the term po. Like, ayun na naman si mama, papagalitan na naman ako, ganito, ganyan. So, honestly, dati po, hindi ko nakikita yung beauty ng mga pangaral, ng mga pagsaway sa akin ni mama, na wag akong gagabihin sa lansangan, na wag akong ganito, ganyan. I mean, like, wala lang siya sa akin na, puro na lang na, oo na ma, okay na po, ganyan. Parang nakakairita lang sa tenga. Hindi ko pa siya nare-realize yung mga pangaral sa akin ni mama ngayon na bakit siya mahigpit sa amin, na bakit paglalakan niya ako ng pinto, pag pumatag na ng 8:00, wala pa kami sa bahay ni ate, kahit galing po kami nun sa team building sa church. Ayan. Okay. So, ang akala ko lang nun, gusto niya lang akong bungangaan. Like, hindi ako mahal ni mama kasi ayaw niya akong bigyan ng mga gusto ko, hindi niya ako inahayaang tumambay doon sa tambayan namin sa labas. And yun lang. Pero now na lumaki na po ako, doon ko nakikita yung beauty ng pagkinig ko kay mama. Na kung hindi niya ako pinangaralan na wag akong magtambay dyan sa labas namin hanggang hating gabi, baka po lumaki po akong tambay. And I believe that as we grow older, doon po natin mas naiintindihan at natututuhan yung mga pangaral na binibigay sa atin ng ating mga nanay, ng ating mga magulang, hindi ba? So I believe tayo po lahat dito is meron ng mga naging realization na, kaya pala. Kasi sabi nga po, di ba, mothers knows best. And I believe in that because alam ko po, sila po yung unang nag-mold sa atin. Direct sila kay Lord eh. Parang binubulungan sila ni Lord kung paano nila tayo papalakihin. Kaya nga po, I believe in that mothers knows best. So we should listen to them. Hindi ba? We should listen to them. At dahil sa pakikinig ko nung bata, nagkaroon po ako ng takot. Hindi po takot na, alam niyo po, yung takot sa magulang, yung may kasamang respeto. Di ba? Kaya it is important to listen. Pero, hindi lang po basta mag-listen. Kalaki po ng pakikinig is ang pag-intindi. So, tapos na po tayo sa pray, sa listen. Ano pong next letter natin is you. As you listen, you must also understand. Hindi po siya pasok dito, labas dito. Kundi makinig ka, intindihin mo, lawakan mo ang pag-iisip mo na intindihin ang iyong mga magulang. And actually, ang mga nanay po natin they are growing, older and older every day. And I believe na dapat dito po natin sila mas lawakan pa yung ating pakikinig at pag-iintindi. Kasi alam ko po minsan, mahirap na parang intindihin yung mga nanay natin, parang unreasonable, parang ang hirap di ba? Pero tayo po yung mas nakakabata. Tayo po yung mas pilitin nating mas intindihin sila, intindihin yung sitwasyon nila. Kasi I believe they have been through a lot. Ilang taon na po yung nanay nyo? 30, 40, in their 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, di ba? They're growing older po. So dapat mas lawakan natin yung ating pag-iintindi para sa kanila. So sabi nga, di ba, konting grace ba? Konting pag-intindi ba? And sabi nga din po is sa TikTok na nasabi, be good to your mom. It's their first time living too. It's their first life too. First time nilang maging nanay. Di ba parang clueless naman po kayo. Kaya po ba nung naging nanay po kayo, alam niyo na po ba agad gagawin? Alam ko na pag ganito. Alam ko lahat yan. Master ko na yan. Di ba hindi naman po? It's your first time na mag-raise up ng mga magulang. Especially kapag yung panganay. Siguro sa pag nagkabunso na po, parang medyo batikan na po kayo doon. Pero yung first time na naging pinasok yung motherhood, alam ko pong hindi madali. Tama po ba mga nanay ko dyan? Di ba? Kaya salute po sa inyo. Salamat for making it through. Maraming salamat po for figuring it out para sa amin. Figuring out paano kami pasayahin, paano kami alagaan ng tama. Alam nyo na agad yung kada kibot namin, alam nyo na agad yung gagawin. Kaya maraming salamat po. Actually, this whole motherhood journey is such an amazing thing. And salamat for never giving up sa aming mga anak nyo, mga nanay. Kaya palapakan nga po natin mga nanay. They made it through. Kahit mahirap, nagtatrabaho pa sila, paliliguan pa tayo ng mga bata tayo, padededehen sa tamang oras, bibili ng mga dapat bilhin. Kaya, let's try to understand their situation, where they're coming from, di ba? So, let's lend our ears, makinig tayo sa kanila at intindihin natin sa kanila. So, that's pray for them,
For our mother, listen to them, understand them, and letter R is respect them. Respetuhin po natin ang ating mga nanay. Sa mga anak po dyan, hindi excuse ang lahat. Tayo po lahat ay anak, tama? Kahit matanda na tayo, kahit kaya na nating tumayo sa sarili nating paa, kahit may pagmamalaki na tayo, hige, kahit tayo na nagpo-provide sa kanila, respetuhin pa rin po natin ang ating mga magulang. And aaminin ko po, hindi ako exempted na minsan alam ko na di-disrespect ko na si mama sa paminsan-minsan. And alam ko, parte yun ng buhay, pero patuloy po tayong matuto, patuloy nating alalahanin that we should always respect our mothers. So, given all their sacrifices, our mothers deserve to be respected. 'Di ba? Let's assess kung paano tayo makipag-usap sa kanila. Sinisigawan na ba lang natin kasi matanda na sila? Di na ba natin sila iniintindi? Wala na tayong respeto kasi parang wala na silang, parang silbi kasi kaya na natin di ba? Kaya naman nating mabuhay di ba? Pero regardless of all that, tandaan po natin, nanay pa din po natin sila. Kaya deserve nila na respetuhin sila. Kausapin natin sila with respect, bigyan natin sila ng mga action with respect. They might not be perfect, walang perfectong nanay. Sabi ko nga po, it's their first time being a mother too. Kaya konting grace, konting pag-intindi. And let's always keep in mind to respect them. So, tuloy-tuloy na po natin. Sige, recap nga po tayo. P is pray, listen, understand, respect, and we are at letter A. A is, let's appreciate them. And this is the day, perfect day. Alam ko, araw-araw, dapat natin silang minamahal, ina-appreciate. Pero let's make this day extra special. So let's appreciate our mothers. It doesn't have to be en grande. Hindi nyo naman po sila kailangan pang, alam mo yun, like bonggang-bongga, even with little things na kaya mo, yung kaya ng kapasidad mo, yung anong effort yung nakikita mo, let's appreciate them. Actually, ngayon po ako, I am keeping this as a practice sa sarili ko, na saying thank you sa aking mama. Sabi ko sa kanya, minsan randomly sinasabi ko sa kanya, thank you ma, I love you ma. Diba? Sige nga po ngayon, kung katabi niyo yung nanay niyo, sabihin niyo nga po sa kanya, thank you ma. Ayan. Sige na, kayo mahiya. Oh, diba? Thank you, ma. Even little things. It doesn't have to be, papagawan mo po, it doesn't have to be, bigyan mo ng money cake, pero alam ko, mas magugustuhan ng mama niyo yun. Money cake na mga 5 minutes mong iahatak. Diba? Mas okay yun. Gusto ng mga nanay natin yan. Pero even with little things, even sa pag-uurong mo lang sa bahay, mga anak dyan, ako po, nag-urong po ako kagabi tsaka kanina. Okay, so even with little things, it doesn't always have to be en grande para i-appreciate, ipakita yung appreciation natin sa ating mga nanay. Di ba? It doesn't have to be that way. Even with little things, you can appreciate them. Di ba? Kasi dati akala ko po okay na yun, nakakatulong na ako. Kasi ngayon po is, nakakatulong na rin po ako sa aking mga magulang. Ang mga parents ko po is hindi na po sila nagtatrabaho. So kami na lang po ni ate ngayon na tumataguyod para sa magulang. Sabi nga po namin ni ate, ano ba tayo? Dati ba tayong, niyog? Kasi kayod daw kami ng kayod eh. Kasi nakita po namin paano din magkayod ang aming mga magulang. Kaya mana-mana lang to. Kakayod din kami para sa pamilya, di ba? So pala, po natin ang ating Panginoon for that. Okay. So, yun. Tama po, nakakatulong na ako sa kanila, pero iba pa rin po yung nasasabi natin from our mouth, how we appreciate them. Pwede mo naman na hindi na idaan sa messenger, pwede naman na hindi mo lang i-post, pwede naman na hindi mo na padain sa Facebook. You can tell it yourself. Ako po alam ko, iba-iba po tayo ng perspective dito, pero ako po kasi, hindi po ako fan nung parang dadaan ko pa po sa Facebook post, dun po ako magko-comment or i-share po na, thank you ma, I love you ma. Kasi katabi ko lang naman si mama, bakit di ko na lang sabihin? Alam niyo po, alam ko po okay lang po yun kasi it's our like being proud to our parents. Pero para po sa akin, parang mas okay na masasabi ko. Kasi po-post ko pero nandyan lang si mama sa akin. Ba't di ko na lang sabihin, ma, I love you ma.
to 1K, oh. Matuwa pa si mama, ganun, di ba? I mean, we all have our ways on how to appreciate them, on how we can appreciate them even in the little tiniest things. So kung ang way mo is messenger, kasi meron pong ganun eh, hindi masyadong verbal, di ba? Medyo merong mga mahiyaing anak. And it's okay. We all have our ways on how we can appreciate them. And actually, there are thousands, billions of reasons para pasalamatan natin ang ating mga nanay. And you can start with one. Again nga po, napagawa ko na po sa inyo kanina. Thank your mother. Pasalamatan mo yung nanay mo ngayon. Kung wala man siya ngayon, di mo kasama, pag uwi mo, sabi mo, thank you ma. Or i-chat mo, i-video call mo, or kung wala na po siya dito sa earth, pwede niyo po siyang bisitahin. Or like, ibulong nyo po, thank you, ma. Diba? Appreciate our mothers. So that is letter A. So pray, listen, understand, respect, appreciate, and lastly po is ayaw ata. Ayan. Love them. Ayan. Diba? Love them. After saying thank you, sabihin na natin din ng I love you. And that's L, love. Honor them by loving them. Actually, if we really love our mothers, ang mga nanay natin, yung pagdadasal sa kanila, yung pakikinig sa kanila, yung pag-intindi sa kanila, yung pagrespeto sa kanila, at yung pag-appreciate sa kanila, parang susunod na lang po yan eh. Parang product na lang yan ng love mo sa kanila. Dahil mahal mo yung nanay mo, ay, pagdadasal ko yung nanay ko. Makikinig ako sa nanay ko, iintindihin ko yung nanay ko, re-respetuhin ko yung nanay ko, i-appreciate ko yung nanay ko. Kasi all those are act of love, a sign of not just obeying them, but loving them. And that is how we can honor our mothers. Plural them. Sabihin nyo nga po, plural. Plural them, di ba? Pray. So, sige nga po kung anuhin natin, kung talagang naintindihan natin, let's plural. Pray, respect, and love. So, 6 lang po yan. And marami pang way para na siya pwedeng i-honor. And sana tumatak po sa inyo yun, yung plural. So ngayon, what is it? Ayan, sorry. Ayan, so ngayon, what is it for us? Di ba? Ayan, what is it for us? Di ba sabi ko nga po kanina, ito po yung first commandment na may kalakip na pangako. So, here's the promise of God. Here's the promise of God. Promise of God for you and me. And that promise is God's favor. And the most exciting part is God's promise once we honor our father and mother. Ganun po si Lord eh. Pagka sumunod ka, syempre may reward siya sa atin. And ito po yung pangako ni Lord eh. Sabi nga po yan, di ba sabi sa Ephesians 6 verse 3, if you honor your father and mother, your mother especially, things will go well for you and you will have a long life. Di ba? Sabi rin po yan sa Exodus 20 verse 12, honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. And that is the promise of God. As long as you obey and honor your mother, your parents, di ba? Sino po dito yung ayaw ng mahabang buhay? Ay, ako po, gusto ko po yan. Di ba lahat naman po tayo gusto nating mabuhay ng mahaba? And that is one way for us to have a long life, is to honor your parents, honor your mother. Di ba? Material things cannot make your life wonderful. Hindi po yan kaya. Even a pansit can make your life longer. Di ba nakapagpahaba daw po ng buhay ang pansit? Hindi po yan. Honor mo yung nanay mo, honor mo yung magulang mo, and see how God will work in your life. Di mo nakikita ngayon, pero time will come that you will see the fruit of you obeying and honoring your parents. Okay? So, that's the promise of God. So that's the 5th commandment, honor your parents, honor your mother. Let's plural them. And actually, mahirap po, di ba? Minsan, mahirap. Mahirap na i-plural sila. And challenging po siya each and every day. Yung pagdasal sila, pakinggan sila, intindihin sila, respetuhin sila, appreciate sila, yung mahalin sila. Pero here's the thing, hindi naman po natin gagawin yun ng mag-isa.
Di ba? Kaya nga po plural eh. We're gonna plural them. Di ba? Plural, hindi natin siya gagawing mag-isa. So balikan natin yung definition ng plural. Sabi po dyan, di ba, it's more than two. So meaning, as you plural your mother, as you plural your parents, it's not gonna be just you. You're not gonna do this in a singular form. Di ba, yun po yung singular and plural. You're not gonna do it in a singular form, but you will do it in a plural form. Meaning, you're not alone. But you're gonna plural your mother, your parents, with God. Okay? So we are not gonna honor them in a singular form with just you. Ay, kaya ko to, kaya ko nang i-honor yung magulang ko. Basic lang yan, di ba? No. We are gonna do it in the plural way. We. Hindi lang I, but we. It will be you and God. And that is the best way for us to honor our parents, to honor our mothers, di ba? Samahan mo. Di mo kayang gawin yan sa sarili mo. Kailangan mo si Lord. Kailangan natin si Lord para patuloy nating maipakita yung pag-honor natin sa kanila. Okay? So, if you let God see how He can do in your relationship status sa inyong magulang, sa inyong nanay specifically, di ba? See Him change you bilang isang anak that honors, that prays, that listens, that understands, that respects, appreciate, and love his mother. So that is the promise of God. Let's do it in a plural way and you will live a long life, a happy life, a successful, a wonderful life. Kaya nawa po atin itong magawa, atin itong ma-practice to honor our parents. But also, here's the reminder of God. Di ba nasa verse 1 to 3 na po tayo, di ba? So sabi po dito, ito pong reminder, para naman po ito sa mga magulang. Here's the reminder para po sa inyo. Sabay-sabay nga po tayo. Mga magulang, sa halip at katuruan ng Panginoon. So, ayan. So, yan po sa Tagalog. Sabi po yan, mga magulang. Ayan, i-highlight ko lang po yung sa halip. Palakihin nyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. And sabi nga po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it po. So that's a reminder para sa ating mga magulang, sa aming nanay at tatay, na palakihin po natin ang ating mga anak na may disiplina at katuruan ng ayon sa Panginoon. So, as I end, I just want to share my testimony or our testimony as a family. So, let me show a picture. So, that was me and my mother. And ito po ako, di ba? Cute pa din po. Wala po kayong magagawa talaga. Okay, so that was me. So, ewan ko mga ilang taon na ako nito, 3, 2, gano'n. Malaki po talaga ako nung bata pa lang eh. Kasi alagang rebelita po ito eh. Alagang may pagmamahal po, di ba? So actually, okay, going back po, I'm a strong believer that you are what you are right now is because of the parents who raised you. Specifically, your mother. Kasi yung nanay po natin, yung ating kasama araw-araw. Di ba? Sila yung nagpalaki kasi ang mga tatay po natin is busy, working. Di ba? And yung nanay po talaga yung talagang kadikit natin. Sila yung nagpalaki sa atin, nag-aruga, and all that. Kasi 9 months pa nga lang po eh. Sila na po yung nagdala sa atin, di ba? Sa kanilang sinapupunan. And I am who I am today because God has blessed me with such a wonderful and amazing mother who raised me so well. Stricto, oo. But ngayon, naintindihan ko bakit siya stricto sa amin. Pinalaki po ako ng nanay ko na may takot sa Diyos. Hindi niya po ako hinarangan na umattend sa LL Sige anak, siya pa lang yung nagpupush sa akin. Bata pa lang ako, binibihisan niya ako. Every Sunday, a-attend kami dun sa LL dun pa sa San Roque. Suportado po ako ni mama. Pinalaki niya po ako may respeto, mapagmahal, mapagbigay, at hindi sumusuko. My mother is my role model. Siyempre si Papa din. Pero Mother's Day, kaya mama muna ang highlight. Sa Father's Day ka na.
Yan din turo ko pero father naman. Okay. Kidding aside, kasi po ngayon iiyak na po tayo eh. Ready na po ba kayo? Joke lang po. Okay, so yun po. My mother is my role model. She impacted my life so greatly. Kung ano po ako ngayon, si mama po ang dahilan. Madami po ako nakuha sa kanya. Mamang-mama po itong lagay po na to, pati paglinis ng bahay. Hindi po kaya maglinis ni ate ng bahay na katulad ng paglilinis namin ni mama. Kabilang po yung kayang magpaano niyan. Kasi nga po, ano to laking rebelita to alagang revi po ito 'di ba? And I look up to her. And she's the strongest woman I know. But back in 2020 po, that was pandemic time. It was July 20th. That was the moment I never expected to happen in our life. That time, we just had our lunch. Okay, kami lang po ni mama sa bahay. Nag-isa, naligo siya, umupo siya sa reclining chair. Okay lang po, just a normal day. Pandemic, wala po bawal lumabas. And bigla-bigla po akong tinawag ni mama. Sabi niya, Bunso, hindi niya daw maramdaman yung kanyang kanang katawan. Like, wala siyang maramdaman. Tawagin ko daw yung tita ko, ipamasahe, ganito, ganyan. Like, wala siyang maramdaman. And actually, una, kalmado pa po ako. Okay, sige, matawagin natin, ganito, ganyan. Kuha ko daw siya ng tubig, pero hindi niya na mahawakan. And at that time po, that was the time na sabi, isugod na daw namin sa ospital. Kasi yun na po pala na stroke na po ang aking mama that time. That was July 20. Hindi ko po makakalimutan. And that time po, pandemic, sobrang stricto ng mga ospital. Sinugod po namin siya sa pinakamalapit na ospital sa Castro. And sabi ko nga po, pang MMK yung scene na yun Pinasok po namin siya sa tricycle, sabay po talaga ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sobrang lakas po ng ulan nung nasa loob si mama. Nandun po ako sa likod ng tricycle and wala po akong ibang ginawa, kundi magdasal. Dasal ako, sabi ko, Lord, hindi ko pa kaya. Hindi ko kaya. Kung mawawala yung mama ko. Sorry po. Sabi ko, hindi ko kakayanin. Hindi namin kakayanin. Kasi si mama sobrang lakas po niyan Talagang nakita ko po yung sakripisyong ginawa niya para sa aming pamilya. Kaya sabi ko, Lord, please, save my mother. Talaga andun po ako, nakakapit lang po ako. Dasal lang po ako ng dasal na sana iligtas ni Lord si mama. Kasi stroke po iba na po Simula na po siyang, di niya na po magalaw talaga yung kamay niya, nabubulol-bulol na po siya, and that's it po. Ay, thank you po. Yun na pala yung sign na stroke na siya. So dinala namin siya sa ospital. Daming proseso dahil pandemic po Na thank God dahil na ano naman po siya, na first aid, okay naman po. Pero hindi daw po nila kayang ipag-stayin sa Castro kasi walang ICU. Kasi possible daw po kasi na mag-occur pa ulit. Hindi lang po kasi siya mild stroke hemorrhagic stroke po. Ibig sabihin, may pumutok pong ugat po sa kanya. So, grabe yung struggle namin noon. Tawag sa lahat ng ospital, walang tumatanggap, tatanggapin daw sa Malolos, pero ilalagay kahanay na may mga COVID patient. Kasi nga po, July 2020, kaka-pandemic lang po noon. Sobrang stricto talaga nila. Hindi na po namin alam ang gagawin. And thank God po, is after 5 hours po ata, nakahanap po kami ng ospital kung pwede siyang magstay. Pero that was dun pa po sa may Cabanatuan. Imagine, from Bulacan to Cabanatuan pa po. And wala pa po sila dong magandang room. Nasa hallway lang po sila kasi sobrang punong-puno na po yung mga nun. So, hanggang pag-uwi ko noon, hindi na po ako sumama sa ospital. Pag-uwi ko po noon, ako lang po yung naiwan sa bahay and all that. And talaga nagdasal lang po ako. And salamat sa Panginoon kasi dininig na naman niya po yung prayer ko. And ngayon po, ayan po si Mama, malakas na malakas. Hello ka naman dyan, Ma. Ayan.
Malakas na malakas. Although hindi niya na po nagagalaw din talaga yung kanyang kanang kamay natataas. Pero nakakapaglakad po siya. Nakakapag-CR na po siya siyang mag-isa. Naggala nga po yan ng gala ngayon sa SM. Wala po yung ibang ginawa, kundi mag-SM po. And salamat dahil dininig ng Panginoon yung dalangin ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil she saved my mother 4 years ago. And ngayon, she is strong, smiling, and I believe very, very proud of me. Kasi nandyan po yan sa lahat ng phase ng buhay ko. Wala po akong maitatago dyan. Kami po yung magkasangga niyan eh. Di ba? Kami magkasangga niyan. Pag sinabi niya, huwag mong sabihin, nandito ako Sabi ko, ala po si mama. Yan po yung buhay namin. Lumaki po ako na totoo po yun. Normal na pamilya talagang nabaon sa utang. Hindi pa ako nakakapag-exam. Kahit scholar na po ako, hindi pa rin po nakakabayad. Grabe po talaga yung hirap na pinagdaanan ng pamilya ko, especially ni mama. Kita ko po yan. And kaya ngayon na meron po akong means na ibigay sa kanya yung kaya ko, yung the best na kaya ko, gagawin ko kasi ayoko nang bumalik kami sa dati naming buhay. And alam niyo po, ito pang isang bagay na gusto ko ding i-share sa inyo. Sabi ko kay mama, Ma, question mo ba si Lord nung na-stroke ka? Nung nagkamalay na siya after 7 days po kasi okay, wala naman po naging problema sa kanya. Napatherapy mo namin siya agad and until ngayon po, malakas na po siya. Sabi ko, Ma, question mo ba si Lord? Kasi ako, question ko si Lord eh. Nagtampo talaga ako kay Lord. Active ako sa church. Serve naman ako, mabuti naman ang ako anak, pero bakit nangyari sa amin yun? Then alam mo, sabi ni mama, tinanong ko na to bago pa man, tapos tinanong ko po ulit siya kaninang umaga kasi baka mamaya hindi consistent yung sagot niya. Sabi ko, Ma, connection mo ba si Lord? Sabi niya, hindi. And I was like, thank you, Lord. Kasi despite na pinagdaanan ni mama, andun pa rin yung faith niya. Alam niyang may dahilan bakit bakit pinahintulutan ni Lord na mangyari sa kanya yung sitwasyon na yun. And doon po muli nabuhay yung faith ko sa Panginoon. Na no matter how we went through sa dami ng dagok sa buhay natin, ilagi nating isipin na God is faithful and He makes everything happen for a reason. Kaya ayan, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga ni mama kanina, don't give up kahit medyo uutal-utal po. Sabihin mo nga, Ma, don't give up. Never give up. Ayun, narinig niya po yun. Never give up. Yun po lagi sinasabi ni mama. Eh nakakatuwa po, napaka-isang magandang ehemplo. Kasi dapat nung na-stroke siya, wala na. Marami po kasi nawala na ng pag-asa, hindi na tumayo. Pero siya po, tatayo siya. Kasi ayaw niya gusto niyang matamasa ngayon yung masayang buhay, yung maginhawang buhay. Hindi na yung dating hirap kami, kaya talagang nilaban niya eh. Kaya salute sa lahat ng magulang na patuloy na lumalaban, patuloy na talagang binibigay ang lahat para sa aming mga anak nyo. Maraming salamat po. You deserve all the plural thing in this world. And paano nga po ba tayo nakarating ngayon dito sa harapan? How did I go from that 5-year-old kid? Yan, nakagraduate na po ako ng college last September 23 po, 2023. Graduate po ako ng civil engineering. So, how did I went from this to that? It wasn't a singular effort. Hindi po kami singular. And I wasn't alone in that picture. Behind my back, sa lahat ng season na pinagdaanan ko sa buhay ko, seasons, God has gifted me with this such beautiful family. Si ate ko, si mama, and si papa. They were there, kinder, nung graduate po ako ng elementary, nung nag-junior high school ako, they were there. Andyan ang magulang ko, ang mama ko, hanggang nag-senior high school ako. And up until nag-college ako, nakagraduate ako ng college, nandyan sila. And now, from the 6-year-old kid na reciting Efeso 6:1, I have become now a 23-year-old man standing here in front of you that I never imagined myself, preaching about Efeso 6:1, guided by God,
And still, God is faithful. Kompleto po ang pamilya ko. Nandyan po sila, si ate, si papa, tsaka si mama. Tayo nga kayo, ma, pa. Ma, pakita mong nakakatayo ka. Bilisan mo. Ayan. 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 Yan po ang aking mga magulang, ang aking mama. And then si ate. So, who would have thought that from singing that 5-year-old kid, ito po ako ngayon, nagpipreach sa inyo about Efesos 6:1. And just last few things, honoring our parents is our practice in honoring our spiritual Father in heaven. You honor your mother, you are showing that you are honoring God. And isa pa doon, na as we honor our parents, our mothers, we are building a perfect example for the future generation. And maaring kasabihin mo, hindi naman ako galing sa masayang pamilya, di naman naging mabuti yung nanay ko sa akin. We are broken, toxic yung family ko, abusive. I don't have a good mother. Do I still honor them? Ang sagot po dyan is yes, you do. Dahil hindi naman po sinabi doon na hindi naman po sinabi na obey and honor just your good, perfect mother and father. Hindi po doon sinabi Sabi po doon is, obey thy mother and father. Honor them. No matter what, di sila perfect, abusive sila, toxic sila, you still choose to honor them. And kung ikaw man, if you are someone na malayo or pangit yung relasyon mo sa kanyang magulang or sa iyong nanay, hindi ka nakaranas ng pagmamahal ng isang magulang, God is telling you right now that He loves you. And sabi nga po sa Proverbs 27 verse 10, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya ngayon, kung may galit ka man sa magulang mo, sa mama mo, God wants you to soften your heart. Forgive your mother, or forgive your parents the same way Jesus forgave us, the same way Jesus did for us. He loved us and He forgave us unconditionally. Instead of living with anger, let's look at the silver lining and let's break the generational trauma. Huwag na po nating ipasa sa mga susunod na henerasyon na lalaki silang may galit sa magulang, na walang respeto sa magulang, na hindi pinuplural ang magulang. Itigil na po natin, stop na po natin ngayon. Ngayon po, i-claim natin that we are, that let us be a generation that honors our father and mother. Tayo po'y patuloy na maging example sa mga kabataan na dapat matanda na magulang natin, i-honor pa rin natin sila, i-honor yung ating mga magulang. Kasi naniniwala po ako it will flow It will flow. Mula sa nanay ko, pinalaki akong may takot sa Diyos, talagang binabad ako sa church, school lang ako, church lang ako, Sabado, Linggo. Ngayon po nagfo-flow at hindi ko po hayaan tumigil sa akin. Hahayaan ko na maranasan pa to ng mga magulang ko. Kaya kayo po, as you raise your children, palakihin niyo po silang. Naniniwala po ako, iba ang impact ng church Kasi talagang dito po ako lumaki and nakita ko po yung kahalagahan nun. Kasi meron akong foundation, alam ko yung katotohanan. And salamat sa nanay ko, sa mama ko, na talagang hinayaan akong lumaki sa church. Kasi kung hindi, baka po wala po ako ngayon sa inyong harapan. Kung ano na po siguro yung ginagawa ko sa labas. So sa mga magulang po dyan, na nagpapalaki pa lang ng anak, raise your children na may takot sa Diyos. Palakihin sa church, i-involve sa church, ganito, ganyan. Kaya involve niyo po sila sa children's ministry. Kung may mga teenager po kayong anak, andyan po ang youth ministry. Kung meron pong mga andito po ang ating main service, andito po ang church, open po para sa inyong lahat. So let us raise a generation that honors our parents, especially our mother on this Mother's Day. Sige nga po, tumayo nga.